Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Nagising ako ng gabing iyon, mga 12:00 siguro ng hating gabi, dahil sa narinig kong hikbi ni Nana Elidia. Akala ko nananaginip lang ako, pero patuloy pa rin ang pag-iyak niya mula sa kanyang kwarto. Umakyat ako sa hagdan ng aming luma at malaking bahay sa San Juan, malapit sa kanto ng Eje Domingo at Blumentritt, at dahan-dahang lumapit sa pintuan niya. Binuksan ko ito ng bahagya at nakita ko si Nana Elidia na nakaupo sa gilid ng kama, nakayakap sa kanyang mga tuhod, at basang-basa ng luha ang kanyang mukha. Takot na takot ako, kasi bihirang-bihira ko makita si Nana Elidia na umiiyak, lalo na ng ganito. Nasa edad 40 na rin ako noon, at medyo matagal na kaming magkasama sa bahay na yon simula nang mamatay si Tatay Ruben. Agad ko siyang nilapitan. Nanay Lydia, anong nangyari? May masakit ba sa iyo? Anak, nakakatakot ang panaginip ko. Tinabihan ko siya sa kama. Ano po yon, Nanay Lydia? Panaginip lang, huwag kang mag-alala. May babae, anak. Isang babae. Hindi niya naituloy ang sasabihin niya dahil tila may pumipigil sa kanya. Ang putla ng kanyang mukha at nanginginig ang kanyang mga labi. Ano pong tungkol sa babae, Nana Elidia? Gusto niyang ipakita kung nasaan ang kwintas mo, anak. Ang kwintas na ibinigay sa iyo ng lola mo. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang kwintas na tinutukoy ni Nanay Lydia ay ang pinakamahalagang bagay para sa amin. Ibinigay iyon ng lola ko sa akin bago siya pumanaw, at nawala ang kwintas sa bahay namin mahigit 5 taon na ang nakalipas. Hinanap namin iyon kung saan-saan pero hindi na namin nakita. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Pero paano po, Nana Elidia? Sino yung babae? Hindi ko siya kilala. Pero ramdam ko, mabait siya. May gusto siyang sabihin sa akin. Gusto niyang ipakita kung nasaan ang kwintas. Pero kada lapit ko, nagigising ako. Niyakap ko si Nana Elidia. Baka stressed lang po kayo, na Elidia. Malalim na ang gabi, matulog na lang po tayo. Anak, totoo ang sinasabi ko. Pakiramdam ko, malapit na nating makita ang kwintas. Nag-alala ako kay Nanay Lydia. Hindi siya ganito. Palagi siyang praktikal at hindi naniniwala sa mga ganoong bagay. Pero ang takot at pag-asa sa kanyang mga mata ay totoo. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Ilang gabi pa ang lumipas, araw-araw ko siyang nakikita na halos hindi naliligo, gulo-gulo ang buhok, at magang-maga ang mga mata. Nanay Lydia, ano na po ang nangyayari sa inyo? Hindi na po kayo natutulog ng maayos. Anak, nandoon na ako. Malapit ko nang maabot. Ano po ang sinasabi ninyo, Nanay Lydia? Ang kwintas? Nakita ko na, anak. Nasa ilalim ng lumang aparador sa bodega. Nakakapanindig balahibo ang sinabi niya. Ang bodega ay matagal nang hindi namin pinapasok dahil sa dami ng alikabok at kalat. Pero ang lumang aparador, alam ko iyon. Isa iyon sa mga lumang gamit ni Lolo Jose na matagal nang hindi ginagamit. Nanay Lydia, sigurado po ba kayo? Paano ninyo nalaman? Ibinulong niya sa akin, anak. Ibinulong niya kung nasaan. Sino po? Sino ang ibinulong? Siya. Ang babae. Nandoon siya sa tabi ng aparador. Naghihintay. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Pero nakita ko ang determinasyon sa kanyang mukha. Hindi ko kayang pigilan siya. Sige po, Nana Elidia. Sasamahan ko po kayo. Huwag. Kailangan ikaw ang kumuha. Gusto niyang ikaw ang kumuha. Sumama ang loob ko. Pakiramdam ko niloloko na ako ni Nana Elidia. Pero nakita ko ang pakiusap sa kanyang mga mata. Sige po, Nana Elidia.
Pero sasamahan ninyo ako doon. Pumunta kami sa bodega. Amoy luma, dampi at may kakaibang amoy na hindi ko maintindihan. Nang makita ko ang lumang aparador, napansin kong may kakaibang dilim sa paligid nito. Nanay Lydia, ang dilim po dito. Nandyan siya, anak. Nandyan siya. Kausapin mo siya. Nanay Lydia, ano po ang sinasabi ninyo? Walang tao dito. Nandoon siya sa sulok. Tumingin sa akin. Ngumiti siya. Tumingin ako sa sulok na tinutukoy ni Nanay Lydia. Wala akong nakita. Wala akong naramdaman. Pero ang ekspresyon ni Nanay Lydia ay parang nakakita siya ng multo. Sige na, anak. Kunin mo na. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi mo kinukuha. Habang papalapit ako sa aparador, parang bumibigat ang bawat hakbang ko. Ramdam ko ang lamig sa paligid kahit na mainit sa labas. Pagdating ko sa harap ng aparador, yumuko ako para tignan ang ilalim. At doon ko nakita ang kwintas. Nakasabit sa isang maliit na pako na nakabaon sa ilalim ng aparador. Nanay Lydia, ito po. Nahanap ko. Nakita mo ba siya, anak? Sino po? Ang babae. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko siya nakita. Pero alam kong totoo ang panaginip ni Nanay Lydia. Hindi po, Nanay Lydia. Pero salamat po. Maraming salamat. Wala akong ginawa, anak. Siya. Siya ang nagpakita. Pag-uwi namin sa sala, masaya si Nanay Lydia, pero may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Kinabukasan, nagising ako at nakita kong nagluluto na si Nanay Lydia. Masaya siya at parang bumalik sa dati niyang sigla. Akala ko tapos na ang lahat. Pero hindi. Pagkatapos ng ilang araw, biglang nagkasakit si Nanay Lydia. Hindi siya makakain. Hindi siya makatulog. Nang dalhin namin siya sa ospital, ang sabi ng doktor ay maisakit siya sa puso. Hindi raw niya alam kung paano nagkaroon ng ganoong klaseng sakit si Nanay Lydia. Sa loob ng 3 araw, unti-unting nanghina si Nanay Lydia. At sa huling gabi bago siya mawala, lumapit siya sa akin. Anak, nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Pero ngayon, nakangiti na siya at hinihintay ako. Nanay Lydia, wag po kayong magsalita ng ganyan. Gagaling pa po kayo. Hindi, anak. Oras ko na. Pero gusto ko lang sabihin salamat. Salamat dahil naniniwala ka sa akin. Sumunod na araw, pumanaw si Nanay Lydia. Pagkatapos ng burol, habang nag-aayos ako ng kanyang mga gamit sa kwarto niya, nakita ko ang isang larawan sa ilalim ng kanyang unan. Isang larawan ng isang babaeng hindi ko kilala. Maganda siya, mahaba ang buhok at nakangiti. Biglang kumabog ang dibdib ko. Parang nakilala ko na siya. Ang mata niya, ang ngiti niya. Parang nakita ko na siya sa isang panaginip. Pagkatapos, napansin ko ang isang bagay na nakasabit sa liig ng babae sa larawan, ang kwintas ko. Ang kwintas na ibinigay sa akin ng lola ko. Hindi ako makapaniwala. Habang tinititigan ko ang larawan, biglang may narinig akong bulong mula sa sulok ng kwarto. Isang bulong na nagsasabing, salamat. Inalagaan mo siya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip kung sino ang babae sa larawan at bakit nangyari ang lahat. Ang tanging alam ko, may kinalaman siya sa kwintas at sa pagpanaw ni Nanay Lydia. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.